Good morning. Ayan, we're in Hong Kong, driving in a busy road in Waterloo. I'm pretty sure it's Kowloon. Pero hindi ko alam kung what part of Kowloon ba ang Waterloo road. So, kalimutan ko na. Anyway, yan. Ayos ko background. Kasi, yan. Ganyan na siya. Meron nag-request sa akin before na ikwento ko raw sa vlog kung paano ako naging driver dito sa Hong Kong and yung experience ko kung paano maging probationary driver. So sa Pinas kasi nagmamaneho na rin ako. After ng kontrata ko, kakapasa ko lang after ng kontrata ko. So, kailangan ko maghanap ng amo. Nung naghanap na ako ng amo, nahanap ko is driving na talaga. Pero, driving with housework pa rin siya. So, dalawa pa rin. Kasi wala tayo magagawa. Ganun talaga. Pero, hindi ako nakipagbaratan ng sahod. Basta sinabi ko yung gusto kong sahod. Kung ayaw niya, move on. Regarding dun sa experience ko na lang, kasi sa sahod hindi pa tayo katulad ng iba na standard. Tayo ay below minimum when it comes to driver dito sa Hong Kong. Kasi ang minimum na dito sa Hong Kong is 18,000 if I'm not mistaken, or as of 2023 18,000. So usual yun, steady, especially so sa mga stay out. Pero meron kasing mga magagaling din na makipag-deal, nakakakuha sila ng 21 as of ano yan na 2023 21,000 Hong Kong. So magkano na yun convert sa Philippine peso, kayo na ang bahala sa rate. Yan, so let's go back to the topic. Ano yung experience ko bilang probationary driving license as a driver. So first, I will give 3 experience na lang. Sa una kong experience, nahuli ako ng pulis. Nahuli ako ng pulis kasi entering double white lane ako. Since ilang araw pa lang ako nagmamaneho ng 3 days, 4 days. Doon yun sa may Puntong. Nakalimutan ko yung road doon. Sa may roundabout. Sa may roundabout doon, dalawa yung pasukan. Actually, 3 lane yun sa may roundabout. Sa may APM Mall. Ayun, na-enter ko yung double white lane. Supposed to be, di pala dapat yun yung lipuan. Pero dahil hindi ko alam, so yun, ignorance of the law excuses no one. Nahuli tayo ng pulis. Nung nahuli tayo ng pulis, nakita niya, nako, probationary license ako. Tapos kasama ko si Bossing. So nung nag-uusap sila ni Bossing, ako mangiyak-ngiyak na ako, nagda-dramatizing na yung mga mata ko. Ginamit ko yung charm ng pagiging babae. Sorry sir, sabi ko. Pero he's not supposed to let me out dahil ano yun, violation yun. Double white lane, entering double white lane commensurate to 3 penalty, 3 points penalty sa 15 points na driving points allowable for the driver in Hong Kong. So meron tayong 15 points. Pag naubos na yung 15 points, kailangan mo nang mag-seminar. Otherwise, wawalan ka na ng lisensya. Ayun. So sabi niya, you have broke the law
Pero dahil probationary license ka pa lang, pinagalitan niya muna ako. You're a probationary license, you're not driving safely. Tatatatat, sabi niya. Then afterwards, sabi niya sa superior niya, anong gagawin natin dito? O di, pinag-move on na lang ako. Tapos yun, hindi ko na inulit yun sa may punto. Hindi ko na inulit yung naging mistakes ko dun sa experience ko. Yung pangalawang mistake ko naman dito ay yung sa may Central. Naiipit ako sa may Hong Kong Island dahil dito sa may New Territory maluwag ang daan. Nevertheless, hindi ka matatraffic katulad ng sa may Hong Kong Island. Or hindi ko lang talaga sanay ang Hong Kong Island. Para siyang ibang territory, ibang way ng pagdadrive. Sobrang dami ng papasukan sa yung liliguan. Hindi ko pa kabisado. Hindi ko na-experience lahat yon sa lahat ng pinuntahan ko dito sa Kowloon side, tapos sa New Territory. Pero sa Hong Kong Island, yun, rattle siguro ako. So, inaabangan ko yung letter ko galing sa Transport Department kung meron ba akong love letter, ano yung penalty ko doon. So, ang violation ko pa rin dun is double white lane, entering double white lane. Pero so far wala naman. So yung pangatlong experience ko, yung hindi ko naman minaneho yung sasakyan, pero may penalty ako. So ang kwento ko dun sa pangatlong experience ko, hindi ako nagmamaneho. Sabihin na lang nating isa sa mga driver ng boss ko or yung boss ko nagmaneho nun. I don't know. Pero they are trying to make me pay the penalty, not in cash. Kasi in cash there's a 450 penalty in cash, pero they are telling that I'm the driver. Well, meron akong Google Map history, so lahat ng minamaneho ko everyday nagre-record dyan sa phone ko. Tapos laging naka history location ako para alam ko saan ako nagmaneho. Yun, pumunta ako sa police station. Sinabi ko, sir, I'm not driving the car when the incident happened. And then sinabi ko rin sa amo ko, ma'am, it's not me who drives this car. I don't know who, pero it's not me. Kasi sa video na pinasa sa police department, police station, nakikita yung plate number but hindi makita kung sinong driver. Pwede naman nila makita, titignan lang nila lahat ng CCTV, pero I don't know if bakit hindi nila chinek. Pero regardless of the fact na yung sasakyan merong violation at ako ang driver nitong sasakyan, isa ako sa suspect ng violation of the law. Ayan, pumunta ako sa police station. So, yun yung kwento ng pagiging probationary ko. Maraming experience sa daan. Let's say, dahil right hand dito at left hand tayo sa Pinas, parang napakahirap na matutunan yung way, yung orientation ng pagmamaneho. And other factors na bakit parang pag probationary ka, parang ang dami mong flaws sa pagmamaneho dahil ang sisikip ng daan dito comparing sa Pilipinas. Sa Pilipinas, kukunti lang ang detail sa daan. Bahala na si driver kung ano lilikuan niya. Minsan yung mga stoplight wala pa, sira pa. Dito lahat is kailangan mo mag-stop sa stoplight. So hindi ubra sa atin yung dito sa Hong Kong, hindi ubra yung beating the red lights. Pilipinas, you always beat the red lights kasi wala namang tao na nagmamando or CCTV.
probationary license ako. Pinag-drive na ako 5 days after ako ma-hire. Kasi parang wala pang tiwala si bossing by that time. Pero I don't mind. Kasi syempre sasakyan na to. Tsaka mga anak niya ang pinagmamaneho ko. Safety first. So kailangan lang defensive driver ka. Malayo pa lang pumipreno ka na until such time na confident ka sa pagmamaneho. Hindi man ako ganun kagaling skilled when it comes to parking. Kasi ang parking lot dito is grabe. Sobrang sikip. Ang pagitan nyo lang sa kabilang sasakyan ay yung tenga ng or yung side mirror mo. Yun na lang ang pagitan. So magdidikit na yung mga sasakyan. Halikan na sila. Ganun ka skip ang mga parking. Kahit dito sa New Territory. So meron din ako napasukan na mall. Naka-Alphard ako that time. May napasukan ako na mall. Yung tenga sinarado ko pa kasi hindi ko in-anticipate na ganun kasikip yung mall. Sinarado ko yung tenga ng sasakyan kasi hindi ko na maipak yung sasakyan dahil merong nakatutok sa akin sa likod. Ayun, na overcome ko naman yung mga trials na yun. So ngayon, 1 year na ako nagmamaneho dito sa Hong Kong. Ang aim ko naman is makagawa ako ng channel dito sa YouTube, sabi nila. Ang aim ko, makagawa ko ng channel na makakatulong sa mga aspiring na mga driver to be para makapasa din sila at ma-experience din nila other job experience dito sa Hong Kong na which is the as a driver. Kasi for the Filipino out there na nakakaalam, either helper ka or driver ka dito sa Hong Kong, unless skilled ka na let's say engineer ka, doctor ka, ayan, yan yung mga pwedeng pasukan ng mga Filipino dito sa Hong Kong. Very rare ang maging teacher dito since ang mga tao dito, ang preference nila sa mga school is native speaker. Meaning to say, talagang first language nila ang English. Eh sa Filipino naman mga Pilipino hindi naman natin first language yun. Kaya, yun. So, thank you for watching. Hindi mo kailangan subscribe. Hindi mo kailangan i-like. Gusto ko lang na mag-share. Thank you.